meron silang pinaplano. Si Panelo, eto si Panelo, oh, meron siyang sinasabi ditong gagawin niya. Actually, yung ibang mga lawyer na DDS, yung idol ni ano, yung idol ni Jordan G. Sabi ni Jordan G, ang dali-dali lang isulat nito, Panelo eh. Dapat kahapon mo pa. Nagtuturoan na sila. Dapat kahapon mo pa sinulat to. O kahapon ka pa mag-file niyan hangga't nandito ang dating Pangulo. Kaso mga kababayan, kung ngayon to, wala na, late na yan. No? Late na ho. Ano po ba yung statement ni ano, Panelo? Statement of Salvador Panelo. Ano ba yan? Sensya na ho, bulol tayo mga kababayan. Statement of Salvador Panelo. I and my son, ayan, Attorney Salvador or Paulo Jr. will be filing petition for a writ of habeas corpus tomorrow. Ayan, March 12. Siguro pagod si Panelo kahapon kaya hindi na naasikaso. March 12 morning at 8:30 a.m. against the Philippine government for detaining a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte. Kidnapping? Yan yung palabas ngayon ng mga DDS. Kidnapping daw po yung ginawa sa dating Pangulo. Kidnapping. May warrant to arrest. Di kung kidnap, ang dami nyo naman din doon. Bakit hindi nyo pinigil? O, di ba? Pati si Kitty. O, eto daw yung eroplano, sabi, pinicturean niya yung eroplano. Eto yung eroplano na ginamit sa pagkidnap doon sa tatay ko. Kidnap Ay, nako Siyempre, mga bossing, marami din sila kahit papaano na mga utu-utong mga DDS. I-repost ng mga utu-utong DDS yan. Kidnap si Tatay Digong. Kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Ganyan ang mga post niyan. Asa na? I and my son will be filing petition for a writ of habeas corpus tomorrow, March 12 morning, 8:30 against the Philippine government for detaining a Filipino citizen, former President Duterte, kidnapping him and surrendering him to a foreign institution. Sinurrender sa Sinurrender sa Interpol. 'Di ba? Sinurrender sa Interpol kasi nakiusap ang Interpol sa atin, mga kababayan. Konektado tayo doon. ICC hindi. Yung ICC ang nag-utos o humingi ng tulong. 'Di ba? Yung ICC ang humingi ng tulong sa Interpol, yung Interpol naman dahil konektado sa atin sila yung nag-serve sa pamamagitan ng PNP. 'Di ba? Kidnapping him and surrendering him to a foreign institution. The petition will ask the Supreme Court to compel the government to bring him back. Malabo na yan. Nandun na yan. And for it to account for its constitutional transgression on the rights of PRRD and its unpatriotic and abject surrender of the country's sovereignty. Sa West Philippines nga, hindi kayo makapagsalita Tapos, kayong mga DDS, wag niyong gagamitin yung salitang soberenya ng Pilipinas, no? Kasi kung kayo hindi niyo ipinaglalaban yung West Philippine Sea, tapos magkakapal kayo ng mukha na gamitin yung soberenya. 'Di ba? And it's unpatriotic and abject surrender of the country's sovereignty to ICC that has no jurisdiction over the former. Naku baka mamaya hindi totoo yan, Panelo. Tingnan nyo mga kababayan, yung nangyari sa dating Pangulo. No? Kung yan, hindi pumunta ng Hong Kong, malamang sa alamang mga bossing, pa yan. Kumbaga, laya pa yan. Hinahanap siguro. No? Tatago yan. Kasi, ang dating Pangulo, nung nakita ko nung ini-interview o yung nagsasalita siya, talagang umaalma siya Ayaw niyang magpahuli. Ayaw niyang magpasako. Di ba? Umaalma mga bossing So, ilagay mo yung sitwasyon niya na hindi siya sa airport bababa. Di ba? Yung tipo bang malaman nila na ito na, linabas na yung warrant of arrest. Tas narinig nila.
makakaano yan, makakagalaw-galaw yan. Tingin ko, mga boss, merong umano dito, merong nag-traitor dito sa mga 'to. Tingin ko lang ho, 'no, pinaalis, pinapunta ng Hong Kong, eh, siyempre mga kababayan pagdating dun, nakita niyo pagdating dun, eh, may balita na naka-cordon na sila ng elite force ng Hong Kong, sinigurado na talagang uuwi ng Pilipinas, oh. Parang imbudo na ho nangyari sa kanila mga boss, eh, 'no, parang imbudo. Nung una, Hong Kong ayan pagala-gala pa, eh, kaso, nasabihan na siguro yung puwersa sa Hong Kong, "Oh, may warrant of arrest kami kay dating Pangulong Duterte, may warrant of arrest kami, kailangan namin ng kooperasyon niyo." Eh, baka mamaya, kasali din sila sa ano, sa Interpol, oh, 'di ba sasali, oh. Ngayon imbudo na, oh, 'pag swak ni dating Pangulong Duterte, isa na lang ang aanuhin niyan, isa na lang yung lalabasan niyan, which is yung sa airport nga, 'di ba? Yung sa airport nga, oh, wala na. Eh, siyempre kapagka ikaw, pagsakay mo ng eroplano, 'di ho ba? 'Pag sumakay ka ng eroplano mga kababayan, kinakapkapan ka ng kung ano-ano, hindi ka puwedeng magdala ng mga sandata at kung ano-ano pa. Oh, sabi ni Gaku, nilaglag ni Xi Jinping, hindi daw nabigyan ng asylum, 'di ba? Oh, sinigurado nila na walang panlalaban na mangyayari doon sa kampo nila. Ayun, tiklo, mga kababayan. Ngayon, yang mga ganyang iniisip po nila, sinasabi nila, kasalanan ni BBM 'to, 'no? Yung mga DDS nagsusumigaw ho, mga bossing, eh, "Traitor ka Bongbong Marcos." Putragis na 'yan, araw-araw kayong bumabanat sa pangulo. Ibig sabihin nun, eh, indikasyon niyo na yun na pagkalaban sa pangulo at sa gobyerno. Tapos sasabihin niyo, "Pinagtiwalaan ka namin na hindi mo isusuko." Ang gulo niyo. Kinakalaban niyo tapos may tiwala kayo sa kalaban niyo.